Ayan. Sabi po dito sa balitang ito, mga kababayan, no? Lawmakers questions POA, no? POA's role in BP Sara impeachment legal team. Kasi mukhang si Michael POA po ay isinama na doon sa legal team ni Inday Sara Duterte. Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, no? Eh, umattend na din po ng kongreso to eh. Sinasabi wala siyang kinalaman eh. Sinasabi wala siyang alam eh. Di ba? Ngayon, mukhang kasama na siya doon sa legal team na magtatanggol po kay Inday Sara Duterte. Meron pong mga kongreso ang nagsasabi, ini-expect na namin yan. Kasi ikot na din po ang yagballs nito nung nasa Congress po. Talagang sobra na po yung pag-interpel dito, mga kababayan. Na hindi niya na kinakaya. Siguro, ang naiisip ko ho dito, madami talagang alam to. Ngayon, para hindi ma-interpel o para hindi po matanong, kapag ka dun po sa hearing, isama na lang natin si Michael POA. Tama ba ako? Michael ang pangalan. Michael POA. Sa mga, kumbaga, tatayo bilang lawyer, no? O magtatanggol kay Inday Sara Duterte. Siyempre, hindi siya tatanungin. Sabi dito, administration lawmaker, no, on Tuesday expressed doubt about the inclusion of lawyer Michael POA, former spokesperson of Vice President Sara Duterte, in the legal team representing her in a petition pending before the Supreme Court questioning the validity of her impeachment case. House Assistant Majority Leader Jude Asidre raised concern that Duterte's camp might use this to prevent POA from testifying. Ayan, no? O di ba? Maging lawyer ka na lang. Sama ka na lang doon sa legal team para hindi ka mag-testify. Siguro po, dahil nga ipit na doon sa Congress at siguro madaling mabuko ito. Kaya, sige, sama ka na lang doon sa legal team. At least hindi ka na magte-testify, no, against kay BP by invoking lawyer's client o confidentiality in her upcoming trial in the Senate. Siguro yun yung, hindi po kasi ako po ang lawyer niyan hindi po pwedeng ganoon. Yun ang nakikita ho, mga kababayan. Basahin pa ho natin yung ibang balita dito ha. Parehas lang din ho, no, karugtong nito. Sabi dito, mga kababayan, no, I already anticipated that Attorney Mike POA will be a member of the legal team because they can hide or hindi na pwedeng tanungin, no? They can hide from the principle of lawyer-client's confidentiality. Yung mga katanungan na posibleng malaglag ang vice-presidente, kumbaga lawyer na nga wala na, hindi na kasama siya doon sa mga pagtatanong na ganon. Sabi niya dito, I think this step taken by BP Duterte's camp are a deterrent for Mike POA to testify in the impeachment court and tell the truth. Mukhang lalaglag nga ho, mga bossing. So para hindi malaglag, lawyer na lang, no? Sama na lang. Alam ko si dating Pangulong Duterte din, mga kababayan, is sasali daw po o kasama daw po. No? Sasali o kasama daw po sa magtatanggol sa Vice Presidente. Mga boss chief amo, sir, nung ni-research po namin kung ano yung mga naipanalo ng dating Pangulong Duterte, wala naman po kami nakita na malalaking kaso. Actually, wala nga kami nakitang kaso Kaya sabi ni, sino ba yung na yon? Political analyst. Sabi, wala yang si Duterte. Wala naman yan. Wala nga naging grandstanding na kaso yan na naipanalo Ang alam daw lang po, magtaob ng lamesa. Kumbaga, ibig sabihin nun niya, mga bossing, yung tipo bang pang-intimidate doon sa mga kalaban, ganun lang ang gagawin ng dating Pangulong Duterte. Anyway, sabi din po ng mga DDS, tingnan nyo ang gagaling ng mga lawyer namin. May mga fortune pa doon sa lawyer ni BP Sara. Ang tanong po, kahit anong galing niyang mga yan, kaya bang lusutan yung napakalakas na ebidensya? Di ba?
Kahit anong galing, tingin ko mga bossing, kahit anong galing nung lawyer, mga kababayan, ay sa sobrang lakas ng ebidensya, baka mag-back out ho yung mga yan din. No? Tuloy natin. Meanwhile, House Assistant Majority Leader Amparo Maria Pami Zamora, stated that although POA joining Duterte legal team is no surprise, she has high hope that the former spokesperson can now provide relevant details regarding the Duterte use of confidential funds, which he denied being cognizant of during hearing. Back then, there were things he couldn't answer regarding the confidential fund, saying he wasn't part of it. Now I'm very excited that he's part of BP Sara's impeachment team. We get to hear the correct answer from them, she said in the same briefing. Exciting ho ito, mga kababayan. No? Lalo na po kung yung mga maiuupo natin na susunod na mga senador, mga bossing, magdedesisyon po o boboto po o hahatol po ng naaayon sa investigasyon at naaayon sa mga ebidensya. Maganda po yan. Lalo na kapag isinama ninyo yung Heidi Mendoza doon sa balota ninyo. Bakit to? Si Heidi Mendoza ang isa doon sa nag-draft nung Memorandum Circular 2015. Ano po ang nakapaloob dyan? Kung paano po i-audit ng tama yung Confidential Intelligence Fund. Kapag isa po yan, doon sa mga nagko-question, isa po yan, doon sa mga nag-i-interpolate po, ay nako, mga kababayan, kahit anong galing nung mga lawyer nan, sila nga po yung sila nag-draft kung paano i-audit talaga yan. Di alam niyan, ang pasikot-sikot, kahit anong galing ng lawyer, hindi siya malulusutan. Hindi makakagawa ng butas, mga kababayan. Exciting ho yan. Maganda yan, no? Talagang petsa na lang po ang inaabangan. Pwedeng bago mag-eleksyon at pwede din pagkatapos ng eleksyon. Pero yung Mark Ramos po, naninindigan ako na mas maganda po yan kung mangyayari after ng eleksyon, no? Para po wala na yung mga Bato de la Rosa, wala na yung mga Duterte na mga senators po na boboto o iiwas na ma-impeach ang vice-presidente dahil kaibigan nila. Okay? Mga bossing, dakuin muna natin si Badoy. Si Badoy may sinasabi. Kilala niyo si Badoy?